nakita natin 'to si Kulaong kagabi, 'di ba? Sa live natin kagabi. Nag-live si Kulaong, ay sorry. Nag-live si Kulaong. Tapos ngayon nakikita natin ngayon na si Kulaong active na ulit. Kailangan ni Kulaong maging active. Bakit? Walang source of income. Siguro nakiramdam muna siya. Tignan nga muna natin kung maban na talaga ako sa YouTube. 20 days. Nagpalamig si Kulaong. Walang live. Tapos kagabi nakita natin biglang nag-live, 'di ba? Tapos nagpapaawa, nagmamagaling na naman. Ganyan po ang nangyayari kay Kulaong. Wala kasing ibang pagkukunan 'to kundi YouTube lang eh. Sa Facebook, hindi naman 'to kumikita sa Facebook kaya okay lang mawala Facebook niyan. Lalo naman TikTok, napakahina rin ng kita sa TikTok. Kapag hindi ka na active sa TikTok, wala ka talagang kikitain. Hindi pa na-block eh. Hindi pa po. Sabi ni Tintin, dapat ito una ipapatay ni Sarah pag nakaupo. Buwisit na ako sa iyo, boy. Pag kay Kulaong, okay tayo, boy. Tintin, alam mo, sa totoo lang, yung comment mo na yan, parang pinapatunayan mo na si Sara Duterte pala'y mamamatay tao. Kaya dapat talaga siyang ilitisin doon sa ICC. Huwag kang mag-alala. Baka mauna ka pang mamatay sa akin. Actually, pinatay ka na nga dyan sa baba. Pinatay ka na dyan sa comment section. Patay ka na kagad dyan. Ano akala mo? Wala ko sniper dyan. May sniper ako dyan. Bugok. Marami ko sniper dyan. Nandiyan si Big Mama. Andiyan si Kuya Henry. Baka akala mo makakaporma yung mga katarantaduan mo na yan. Hindi. Nako, kawawa ka kasi talagang pagpepestahan ka dyan. Maraming bastonero dyan. Nandiyan pa si Ate Mayet. Si Ate Mayet, dati bastonero din yun eh. Napakaraming binablock niyan dito. Kaya pasensya ka na, Tintin. Hindi tayo magkasundo sa politika. Pero kay Kulaong, sabi mo, okay tayo. Pero hindi kita kailangan. Tangina mo. Tarantado ka, hindi kita kailangan. Wala akong, hindi ako naghahangad ng manonood na bobong katulad mo. Kung ayaw mo sa usaping politika dito sa channel ko, lumayas ka, di wag ka mag-comment. Ganun lang yun. Ngayon, ito po, etong si Kulaong, alam naman natin, ito'y talaga nagpapaawa. Kaya nga nagpapaawa talaga. So, gusto ko lamang sabihin na tapos na ho ang kasaysayan ni FLM sa politika. Doon sa mga supporter ko, gagawa na lang ako ng mabuti. Mag-humanitarian na lang ako pagka kumita ng maayos. At syempre, pinagpapasalamat ko yung mga taong... Syempre, alam naman natin na nagsisinungaling si Kulaong. Bakit? Sa 2028, kapag po meron pa rin niyang supporter, kakandidato yan. Bakit? Doon yan makakakuha ng malaking pere sa pagkandidato. Alam niyo ba nung 2022 election, nung kumandidato yung si Kulaong, merong isang nanay gumastos ng 1.5 million pesos para kay Kulaong. Paggawa ng tarpaulin, pamigay ng t-shirt, paggawa ng mga poster, umarkila pa ng van at nag-iikot sa Bicol, Batangas, sa Calabarzon. Nag-iikot yung van. May 4 na tao at isang driver. Pinapasahuran ni nanay para lamang ikampanya si Digong. Gumastos siya nasa 1.5 million. Doon lang yun sa election Pwera pa yung mga bigay-bigay niya kay Kulaong. After election, pinagmumura lang naman ni nanay. Pinagmumura lang ni Kulaong si nanay.
Kaya masamang-masama loob ni nanay eh, yung nakakwentuhan ko. Masamang-masama loob niya. Kasi, saan ka ba naman nakakita nun? Tinulungan kang ikampanya. Tapos nung meron lang isang request, si Kulaong, na hindi naibigay, pinagmumura ni Kulaong. Wala utang na loob yan si Kulaong. Kaya nga, kung makikita ninyo, dikit na dikit ngayon kay Alex Pabella. Bakit? Si Alex Pabella may pera talaga. Ah, may pera talaga yan si Alex Pabella. Kaya lang, eto kasing si Kulaong, magaling to eh. Lahat ng may pera, dinidikitan yan. Nako, Alex Pabella, mag-ingat ka. Hindi mo ba alam kung ano nangyari kay Inay Mary Ann? Ah, si Inay Mary Ann, nako, talagang naghirap talaga at nakamatayan. Nakamatayan ng utang ni Kulaong, hindi binayaran. Kaya, nako, Sus Mariosep, Alex Pabella, mag-ingat ka. Kasi, yan ang maaaring mangyari sa'yo. Eto, pati si Chili Tita. Yung negosyante sa Cebu. Yung Chili Tita Kabatingan. Ang alam ko na bankrupt din yun dahil kay Kulaong. Hindi na rin makasingil kay Kulaong yun. Tsak na sa mga darating na araw, mumurahin na rin ni Kulaong yun. Kaya ikaw, Alex Pabella, hanggat maaga pa, dumistansya ka na dyan. Kasi mahirap sitwasyon mo. Hindi ka i-interviewin ni Makagago, tingin ko, kapag ikay nabudol ni Kulaong, hindi ka interviewin kasi binalaan ka na. Yan ang style ni Kulaong, didikit-dikit sa mga ano talaga yan. Sa mga may pera sa mga may pera talaga yan didikit. At kapag nahuthutan ng nahuthutan, uutangan ka ng uutangan, sasakyan ng sasakyan ng trip mo. Pero pag wala ka ng pera, wala ka na rin bilang sa kanya. Yan ang katotohanan diyan. At yan talaga ang nakita natin in the past kay Inay Mary Ann. Napaka-sweet ng mga salita kay Inay Mary Ann. Napakatindi ng mga sulat ng pagmamahal kay Inay Mary Ann. Pero ano nangyari? Nung araw na ng singilan, ano na ginawa kay Inay Mary Ann? Ni Kulaong. Pinagbintangan na budol, pinagbintangan na nagnakaw ng 10 milyon sa kanya si Inay Mary Ann. Ayan yung sulat. Ayan kapatid, maraming salamat. 'Di ba? Kapatid ang tawag. Kita nyo, sulat dito. Mahal na mahal ko kayong lahat. Umaasa ako na ma-rehard nyo siya. I love you. Sana maging aware si Alex Pabella dito. Kasi nakita na natin to itong ganitong gawain ni Kulaong noong panahon ng pandemya. Eto pa. Kay Inay Mary Ann din to. Sabi ni Kulaong, kung mahal nyo ko, hintayin nyo muna ako makalaya at paglabas ko, aayusin ko lahat. Gulong-gulo isip ko. Ililipat na ako sa City Jail ng Manila. Please, wait for me. Mahal ko kayo. Kasi nga, nung mga time na yon, June 3, 2020, gusto nang umalis nila Inay Mary Ann sa pagsuporta kay Kulaong. Bakit? Kasi, nauubos na ang mga pera ni Inay Mary Ann. Dahil nga may mga gantong pagpapaawa si Kulaong, nahulog na naman ang kalooban ni Inay Mary Ann, hindi umalis. Eto, grabe na ibigay na pera ni Inay Mary Ann dito kay Kulaong. Napakarami.
Umabot nga sa punto na si Inay Mary Ann nakapambudol na rin dahil sa kagagawan ni Kulaong. Nakapambudol na rin si Inay Mary Ann. Naobliga siya mambudol. Bakit? Wala na siyang maibigay kay kay Kulaong. Totoo yun. Eto yun, no? Yung video na yun, i-play natin para makita ninyo. Eto, ipakita ko sa inyo. Eto yun eh. Eto. Norman Malusi, hindi ko siya matawag na Francis kasi walang katotohanan naman ng pagiging Marcos niya. So kami dalawa ni Norman Malusi ay nagkakilala through Mayaman Challenge. Kinako niya ako ng Mayaman Challenge. And then syempre, mayaman si Inay, kumagat sa Mayaman Challenge. So nag-meet kami May 3, 2020. Last year, yes. Last year. At since noon ay, dahil sa gusto ko yung konting pera na meron kami, pagbibigay sa kanya, sinabi niya, taksa ang bigat ipapalit niya. So it means, since May, ay nagbibigay na ako sa kanya as hiram. Hiniram niya. Nanghihiram siya sa akin. I have all documents na magpapatunay sa aking aligasyon na ito. So May 19, nakulong siya sa NBI, pinarest siya ng NBI, at pagpatuloy pa rin yung magbibigay ko sa kanya kasi tinuring ko na siyang kapatid sa ikli ng panahon. Dahil ang tinignan ko, tulad ng tinignan ng mga taong nakukuha niya ngayon, ang pagtulong. Doon nauto si Inay Mary Ann sa pagtulong-tulong na yan. Umalis ako ng December 9, 2020 kasi alam kong nagkakalokohan na. Ayoko lang malapasan pa ng pera. Ang sinabi ko lang sa kanya, ay hindi ng husband ko, nung nagpaalam kasi hindi na ako sumawat at lalabot ako eh. Ang sinabi lang ng husband ko sa kanya, baka sa April, ay pwedeng mahulugan mo kami kahit konti kasi mag-birthday ang anak ko. December, January, February, March, sa buwan ng Singilan, siniraan niya ako sa SOCMED sa pamamagitan na sinabi nila ng sekretary niya na si John Jotan na ako ang nambudol kay Francis Leo Marcos. Binaliktad. Pinagmumura ni Yama si Inay Mary Ann. Nabaliktad na yung kwento. Si Inay Mary Ann na ngayon na nambudol kay Kulaong. Milawlaw, they call me Madungis, even my children, yung tatlong minor, sinabihan nila. Napakasakit nitong araw na to kasi hindi ko alam na darating kami sa puntong ganito eh. Nagtiwala lang naman ako sa isang tao na ang tinignan ko at akala ko totoo ang pamimigay niya. Pero ang totoo, si Inay Mary Ann ang naging takbuhan ni Kulaong nung wala na siyang pera, nung hindi na siya binibigyan ni Bernard Chong. Si Inay Mary Ann ang naging takbuhan niya. Ginawa ko itong presto na to kasi ganito, darating ang panahon at araw na tututo ang mga anak kong mag-SOCMED at makikita nila ang paninira sa nanay nila. At least may ginawa ko para na ipagtanggol ko ang pangalan ipamamana ko sa mga anak ko. Ayun. At nakamatayan na ni Inay Mary Ann yan. Nakamatayan. Oo, nako, Kuya Henry. Talagang mapapamura ka dyan kay Kulaong. Nakamatayan ni Inay Mary Ann yan. Dapat lang mabulok si Kulaong sa hoyo. Dahil nga po dyan. Nakamatayan ni Inay Mary Ann yung istorya na yan. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, kapag nakikita ko si Yama tapos nagsasalita ng ganon,
Yung katulad no, paninira sa akin, nakapagpagawa daw ako bahay, scammer daw ako. Hindi ako nagagalit eh, hindi ako naiinis. Alam niyo kung ano, na, ano ko, natatawa na lang ako. Bakit? Eh si Inay Mary Ann nga eh, na halos ibigay na lahat kay Yama. Nagawa niyang ganunin. Ako pa kaya, na wala naman ako naibigay kay Yama. Eh si Inay Mary Ann, kinupkup niya si Yama nung wala na si Kulaong. Sasakyan, lahat, pagkain, pinagamit ni Inay Mary Ann kay Yama. Pero nagawa pa niyang murahin ang murahin. Kung ako pa kaya yun. Napakawalang ya talaga ni Norma at ni Yama. Nakakaawa yung namatay na nakatulong kay Kulaong. Kaya yang sila Yama, sila ano na yan, Dong Batalan, hindi makakaligtas yan. Meron at meron darating na asunto dyan. Hindi lang siguro ngayon at nakay Kulaong pa rin ang focus ng ating mga taong gobyerno. Pero darating ang araw. Mangyayari din yan kay Alex Padilla. Nakakahuthot kay Alex Padilla yan, imposibleng hindi. Si Kulaong hindi makikipagmabutihan sa isang tao pag walang napapala. Yan ang tandaan ninyo. Hindi dadayo si Kulaong ng Marinduque nang walang mapapala. Ay, katrataduhan yun. Ato nga nung na-realize ko nga na binebenta yung sasakyan niya, 658,000. Kanina may kausap ako dun sa sa shop namin. Sabi, "Oy, Mac, nakita ko binebenta yung bulok na sasakyan ni ni FLM ni Kulaong bilhin mo na." Sabi ko, putang na. Magtitis. Di bali nang mag-tricycle na lang ako kaysa bilhin yung sasakyan na bulok. Bukod ka ako sa mahal na, lumalamon ng gasolina yon. Saka isa pa, nakakahiya ka ako yung sasakyan na yun kasi napakaraming kahihiyan ang ginawa nun sa buong Pilipinas, sabi ko, sa mga Pilipino. Kilalang scammer ang sumasakay doon. Sabi, putya, kapal ng mukha, 658,000 binebenta. Ngayon, dito ko naisip. Naki Alex Padilla yun yung nakaraan Baka sinanla kay Alex Padilla. Pagpalagay mo na, sinanla ng 300,000. O ngayon, para makabayad si Kulaong, kasi nga wala naman ng pantubos, sabi ni Kulaong, benta na lang natin para may pambayad ako sa'yo. Ngayon, binebenta ng 658,000 para mabayaran si Alex. Pero hindi alam ni Alex Padilla, hindi na yun mabebenta ng 658,000 dahil yung nakita ko na for sale sa Maynila, bago mags, bago gulong, bagong upholstery, bagong detail, ni-refresh ang makina, 380,000 lang binebenta. Yung ganong kakarag-karag, sira suspension, blowby ang makina. Tangina. Swerte na mabili 100,000 yun. Bobo na lang talaga bibili nun. Kung bibili nyo 658,000, napakaengot na lang talaga ng bibili nun. Kaya yun pinorsail na 658 kasi nasanla ng malaki. Kaya itong si Kulaong, dikit ng dikit kay Alex Padilla yan kasi may nahuhut-hut. Ang hirap magtrabaho dito sa Europe as OFW kahit sa state, lalo na dahil marami akong kamag-anak doon. Sabi nila ang hirap ng buhay nila sa US. Ayun nga. Baka interesado si Padilla sa mga lupain na sinasabing pagmamay-ari ni Kulaong. Naku, maano siya doon. Mabubudol siya doon. Kasi yung mga lupa ni Kulaong, lahat may mga delinquent ang mga papeles niyan. Bilili na lang ako ng kotse kahit accent ulit. 658K cash kaysa sa bulok na yun. Ako nga magta-tricycle na lang kaysa bilhin yun Diba? Kaya ingat ka, Alex Padilla, kasi si Inay Mary Ann, milyon-milyon
ang binigay ni Inay Mary Ann diyan kay Kulaong. Pero winalang hiya pa rin. Ikaw ba, magkano na ba nabibigay mo kay Kulaong? Naku, mag-iingat ka. Kasi si Kulaong talaga, yan ay hut-hutero yan. Hindi magbabago yan. Sagad sa buto, pagiging manghuhut-hut niyan. Kaya mag-iingat ka dyan, Alex Pabella. Ah. Kami, kahit papaano, naiisip ka pa namin, Alex Pabella, kasi nakita na namin to eh. Nakita na namin yung ginagawa ni Kulaong sa'yo kay Inay Mary Ann. Kaya mag-iingat ka. Kasi hindi mo alam, baka sa mga darating na, na panahon, ikaw naman yung maghahanap ng kakampi at sasabihin mo, nabudol ka ni Kulaong. Kaya lang, walang susuporta sa'yo. Bakit? Matigas ulo mo eh. Sinabihan ka na nga namin na wag kang sumuporta dyan. Sumusuporta ka pa rin. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.